Okay, so ano po yung theme natin sa nagdaang buwan? Okay, so April. Dagdagan nga natin, April Fools. Okay, sige, tapos na po yon. Tinapos na po ni Pastor Rapi yung topic ng mga kahangalan. Okay, pahinga tayo doon. Kaya ang topic natin ngayon ay pahinga talaga. Okay, so rest matters. Okay, kung naniniwala tayo na work matters, mahalaga po yung trabaho, okay, dapat ay naniniwala din tayo na yung pahinga ay mahalaga. At kasama po yan sa disenyo ng Panginoon sa buhay natin. So, pakitingin nga yung katabi mo kung nagpapahinga na ngayon habang nagsasalita ako. Baka pahinga daw, sabi ni Pastor, pahinga na ako. Diba? Sa bahay na lang. O, sa bahay na lang po. Ilang minuto lang naman po to. Okay po, so, ang text po natin, main text natin, matatagpuan sa Genesis chapter 2. Ito po ay pagkatapos likhain ni Lord, yung 6 days, siya po ay lumikha. Okay, yung pagkasunod-sunod, dyan po yan. Tapos po, sa verse 2, sabi niya, okay, so sabi niya dyan ay 2 na lang po, no? By the 7th day, God had finished the work He had been doing. So on the 7th day, He rested from all His work. Then God blessed the 7th day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating He had. Actually, nung kasama po yan sa 10 Commandments, 4th Commandment actually, okay, sabi niya, di ba, you observe the Sabbath. At yan po, ay nung time na yan, wala pa, pero dyan po kinuha yung principle na yan, yung practice na yan, hanggang sa prinactice na po ng mga Israelite, yung idea ng Sabbath rest. At yung salitang Sabbath po talaga, literally means Sabado. Okay, so ang idea po niyan ay ganito, no? Yung pong idea ng Sabbath o Sabbath rest, the weekly day of rest and worship of the Jews. Okay, pero tayo po, ba't hindi na natin ginagawa yan, yung Sabbath? Hindi na tayo, wala nang idea ng ganyan, no? As a Christian. Okay, so hindi na po natin pinapractice yung Sabbath rest, yung Sabbath mismo, pero kinuha po natin yung principle. Sabihin nga natin, principle. Okay, na kailangan, okay, meron pa ring idea ng magtrabaho ka ng 6 days, okay, at yung ika-6 na araw ay magpahinga ka. So idea po nito, yung salitang Sabbath o rest, dapat meron kang a day of rest from work. Rest day. Okay? Yung salitang Sabbath, ibig sabihin po niyan, rest, no? Pero ibig sabihin ng salitang Sabbath din ay to stop working. Okay? Sabi mo, stop working daw. Di ba? Ibig sabihin, meron kang isang araw na hindi mo iisipin, hindi ka magtatrabaho. Bakit si Lord? Siya ba ay napagod? Ay, napagod ako. 6 na araw ko nilikha yung mundo. Pahinga muna o ganun ba siya? Hindi po siya napagod. He was not tired. Pero binigyan po niya tayo ng pattern na susundan. Yun nga po yung principle. Okay? God wants us, sa Christian, to have a day of rest and a day of worship. Pero syempre po, ang pag-uusapan lang po natin ngayon, yung pinakaunang meaning, yun naman po talaga, okay, so a day of rest. Kaya nga, rest is important. Okay, rest matters. Itong message po na to, ulitin ko, hindi po ito, para tutuwa dyan yung mga taong tamad. Ay, ito para sa akin to, talagang confirmation to na kailangan ko talagang magpahinga na lang. Hindi po, huwag niyong baliktarin. Sabi ng Bible, magtrabaho ka ng 6 days at magpahinga ka ng 1 day. Eh yung mga tamad, ang ginawa, nagpahinga ng 6 days, nagtrabaho ng 1 hour. Wag naman. Okay, let me remind you, rest is not an excuse to be lazy. Tama ba? Hindi po ito excuse para maging tamad. Sabi ng speaker doon, rest daw, pahinga daw. Kaya lang, binaliktad mo. Diba? Nag-rest ka ng 6 days, nagtrabaho ka ng 1 day. So, wag po nating baliktarin yung sinasabi ng Biblia. Okay po, kaya lang ang problema din natin, yung iba kahit naman walang pasok, nag-rest. Katulad ngayon, pacheck katabi mo kung natutulog na, baka nag-rest na. Sabihin ng speaker, rest daw, matulog na tayo. Okay, wag naman, sa bahay na lang po. Okay, ang principle niyan ay ganito. Ang problema ng iba, wala nga sa trabaho, kaya lang nasa utak na yung trabaho. Aray ko po, di ba? Ngayon, iniisip mo,
Anong lulutuin ko mamayang gabi? Maglalaba pa ako. Di ba? Ang tagal na magsalita nito, gagawa pa ako ng project. Di ba? So, ibig sabihin, wala din talagang rest. Wala din talagang pahinga. Okay, ibig sabihin, gumagana yung utak, nag-iisip, okay, pati yung emosyon, ang dami. So, wala talagang rest, no, na nangyayari. Okay, kaya pag-uusapan natin yung salitang rest, no, yung principle niya. Okay, so, ang tanong ko ngayon, anong klaseng pahinga yung kailangan ninyo? Of course, okay, number 1, physical rest. Sabihin nyo nga, physical rest. Yan, gustong-gusto niyan, di ba? Pag ikaw, you are physically tired, pagod ka, di, siyempre, kailangan mong magpahinga. Okay, so, physically. Okay, so, ano ba yung purpose ng pag-rest natin? Of course, ang purpose niyan ay to relax. Okay, tayo po ay ma-refresh. Okay, ma-restore, yung mga dapat ma-restore, yung mga kung may injury, okay, ma-healed, for us to be healed, for us to be recharged. Tama ba? Sabi ng isa ay tulog ako para ma-recharge. Tulog lang ako, okay, para lumakas, makabawi. Okay, so how to be rest? Number 1, you need to be alone. Sabi mo nga, you need to be alone. Kaya nyo ba yan, mapag-isa? Di ba? Yung gusto ko magpahinga. Ayoko muna nung kasama. Sa bahay lang ako, sa kwarto lang ako, matutulog lang ako. Mag-isa ko lang, kakain lang ako, mag-a-unwind lang ako. So, kailangan natin yan. Okay, yung walang istorbo sa'yo. Okay, ikaw lang. Okay, so anong pwede mong gawin na para sa'yo? Yun yung way mo para makapagpahinga, makapag-relax, makapag-refresh ka. Okay, so yun po yun. Okay, so nagagawa ba natin yan? Okay, so bro, pakita natin yung picture dito. Okay, yan daw. Now, when your brain needs rest. Okay, yan daw yun. Okay, medyo nakikita sa mata. Pero nakikita naman sa ilong naman, no? When your body needs rest. Okay, dapat po ay alam natin. Okay, itong mga idea na to. Ito pala, no? Pag ganito na, no? Okay, kailangan ko na ipahinga. Okay, kailangan ko nang itulog. Kailangan ko na magpahinga sa ginagawa ko. Ang problema natin minsan ay gusto nating nakikita ng mga tao, ang bait naman niya, ang sipag naman niya, kahit may sakit nagtatrabaho. Diba? Diba? Sabi ng anak, ang sipag naman ng anak ko, kahit may sakit, nagtatrabaho pa rin. Super nanay. Ang sipag naman ng sa leader ko, kahit may sakit, nag-excel pa rin. Diba? Okay? Tama ba? Rest is a form of self-care. Tama ba? Pag-aalaga po yan sa sarili. Actually, kung ikaw, ayaw mo talaga magpahinga, kayod ka ng kayod, baka po ibang rest yung maranasan mo. Rest in peace. At ayaw naman po natin yon. Tama ba? Ito po yung mga benefits po ng pamahinga, no? Okay, so physically. Okay? Rest helps you to recover. Tama po yun. Pag may mga injury nga, may sakit, mas mapabilis. Napabilis po yung paggaling. It will help your creativity. Wala, hindi naman mag-function yan. As a boss, as a leader, sabihin mo, sige, pahinga muna kayo, balik na lang tayo bukas. Kung nag-iisip kayo ng mga ideas, tapos na pag nakapagpahinga, pag bumalik sila, okay, may mga bago na ulit na mga ideas at marami pang iba. So, okay? Actually, may mga time na akala natin walang kinalaman sa spiritual na bagay yung physical. Pero ang laki po nun, kinalaman. Naranasan ko po yan. Ang sakit ng katawan ko, okay, lumuluha yung mata ko, gusto kong mag-pray, di ako makapokus. Tama? Gusto mong magsimba, kaya lang may sakit ka, hindi mo magawa. Tama? Gusto mong basa ng Bible, kaya alam, pag nagbasa ka, wala nga nangihina ka nga Okay? Sabi nga nila, the spirit is willing, but the body is weak. Okay? Actually, pag hindi mo inaalaga ang katawan mo, sabi nga sa akin, ay paano ka mag-aalaga ng iba kung sarili mo hindi mo maalagaan? Tama ba? Sabi na isa, I will take care of you forever. Sabi, sarili mo, hindi mo maalagaan Di ba? Tignan mo itsura mo, di mo maalagaan Alagaan mo pa ako, di ba?
Tama? Okay? So, then, number 2, we need to be alone together. May mga pagkakataon naman na kailangan mo ng kasama. Okay? Pero rest pa rin po yun. Ibig sabihin, pamilya mo lang. Okay, magpahinga tayo sa isang lugar. Example, cell group mo, magpahinga kayo sa isang lugar. Kayo-kayo lang. Okay? To be alone together. Sama-sama kayo, mag-relax lang, mag-recharge lang. Ang problema, kung kayo ay umalis kasama yung pamilya mo at ibang pamilya pa, at ikaw pa rin yung nagluto, ikaw pa rin yung ano-ano-ano, imbis na makapag-rest ka, na-stress ka. Di ba? Ano ba naman tong swimming na to? Ano ba naman to? Na-stress ako Ano ba naman tong ginawa namin? Lalong naguloy buhay ko. Di ba? Okay? Ang problema din minsan, pag nag-rest tayo, ay imbis na, okay, walang trabaho, nagtatrabaho ka pa rin. Wala pa rin. Imbis na enjoy mo yung time na yun sa pamilya mo, isang chat lang naman di ba? Isang call lang ni boss. Isang minuto, nag-isang oras. Tama ba? I-check ko lang yung email. Ayun. Okay, hindi rin talaga nag-enjoy. Okay, sabi ng asawa mo ay, umalis pa tayo sa bahay. Puro trabaho din naman. Diba? Wala din naman pahinga. Diba? Yung ginagawa po ng boss ni Ayang, as in, hindi ko alam paano niya nagagawa to, pero pag namasyal sila, nagbakasyon sila, walang social media. Hindi ko alam paano niya ginagawa. Okay, sabihin, papaalam niya na, 2 days, 3 days, di ako paparamdam. Bahala na kayo dyan. Okay, pagbalik niya, doon pa rin naman yung kumpanya niya. Pagbalik niya, okay pa naman. Of course, siguro may mga trusted person siya na pinagkatiwala. Okay? I-spend talaga niya yung time na yon para sa pamilya. Okay, pwede po yun. So pag-isipan po natin. Okay, so ano po yung mga, napansin ko, usually, ang pinaka-day of rest natin, pwedeng Sabado, pwedeng Linggo, o pwede rin sabay. Linggo, a day of rest and a day of worship. Pero para sa akin, ang day of rest ko ay Monday. Okay, hindi na ako pwede magpahinga ngayon. Pahinga na ako, bye na po. Hindi naman, di ba? Yun talaga yung pahinga ko na kung saan ay gusto ko talagang mag-relax lang. Okay, wala ako hindi intending ministry, wala ako hindi intending trabaho. Kaya alam, yung isang GC, pag nag-pump up, patay na. Ano yun? Yung team burol. Yun yung GC na buhay daw. Alain mo, ang pinag-uusapan kamatayan, pero buhay na buhay yung GC. Ting, 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 ting. Na ba? Pero, yun po talaga, yung pinaka-araw na pahinga ko. Kung tutuusin, ayaw ko talagang tumanggap ng ministry, hindi dahil ayaw ko. Pero I want to spend my time with my family. Ito po yung Monday, ito rin yung time na mas mahaba yung time ko sa Panginoon. Kung sa ibang mga araw, nagpe-pray ako na 1 oras lang, 2 oras lang, yung Monday, ito talaga yung prayer ko na mas mahaba. Yung time ko talaga na mas mahaba. Kasi po, pag Monday, ang pinag-pray ko, sarili ko. Pag Tuesday, Wednesday, pinag-pray ko ibang tao. Pero Monday, more on myself. I'm praying for myself. I'm praying for my family. Okay? Naranasan ko po magtrabaho sa GRC as a part-time professor. Napansin ko, nanguha ako ng subject ng Monday. Pag uwi ko, gaya nito. Ay, estudyante ko dati. Pag uwi ko, gaya nito. Pagdating ko sa bahay, walang pahinga. Gagawa ko ng, ituturo ko, papasok ako ng Monday. Nakita ko, nung ginawa ko yon, Wednesday pa lang, Thursday pa lang, ubus na ako. Lobat na ako. Sabi ko, ano nangyari? Why? Kasi alam ko, kailangan ko ng araw na pahinga. So meron ba kayo tinuturing na rest day? O wala, pastor, kasi araw-araw. Day of pastor, araw-araw talaga. Okay? Tandaan natin ulitin ko rest is not excuse to be lazy. God will bless our diligence, not our laziness. Okay So, ininiramayin ko bumabalik ako doon bumabalik ako doon. Baka kasi ngayon, gustong-gusto mo yung topic kasi, pahinga, no? Okay, baka nag-i-enjoy ka, no? Okay, so, ito rin, messages na to, ay para sa mga may paniniwala na sa langit na lang pahinga. Check mo sarili mo. Di ba? At para din to sa mga nagsasabing, okay? Pahinga-pahinga din pag may time.
Hindi, pahinga din, bigyan mo ng time. Okay, tama o ba? Okay? So, nagkaintindihan po tayo. So, pakicheck katabi mo, baka nagpapahinga ngayon. Okay? Sabihin mo, sa bahay talaga wag dito. Okay. That's number 1. Then number 2, of course, tinatawag, ito pala. Yung iba, ay nahihirapan din sila, kahit may rest day sila, hindi nila gagawin nila. Ito gawin natin. Isang araw, nagulat ako, habang nasa Quezon City ako, yung asawa ko ay parang nasa isang lugar, nag-badminton. Nagulat ako. Dala niya si Abin. Dalawa sila. Nag-badminton. Sabi ko, bakit? Kasi po yung trabaho ng asawa ko is more on computer. More on brain yung gumagana. Kung gusto niyo pong ma-relax, kung ikaw, ang trabaho mo more on nakaupo ka lang, nag-iisip ka, okay? Ang dapat na relaxation mo ay yung physical. Tama ba? Nagpapawis ka. Okay, yun po yun. Para nare-relax ka, di ka na-stress, napapagod lalo. Pero pag ikaw, sample, ang trabaho mo, di ba? Sports, o kaya ay manual, physical, tapos yung rest day mo pa, nag-gym ka pa talaga. Okay? Hindi siya fit. Dapat ang rest day mo ay relax lang. Tama ba? Okay, tama ba? Dapat nga yung mind game naman. Okay? Okay, tama ba? Kaya lang isa, ang trabaho niya, computer Tapos laro niya, computer games pa rin. Ang rest niya. O di wala talaga. So dapat po makita natin, may variety dapat. Para ma-enjoy natin yung araw ng pahinga natin. Okay, nagkaintindihan po. So number 2, na klase ng rest. Of course, yung spiritual rest. Kung ang problema natin ay we are physically tired, we need to rest physically. Pero ang problema naman natin, syempre, we are spiritually tired, pagod tayo spiritually, syempre, ang solution po dyan ay spiritual rest naman. Kahit anong gawin mo, magpahinga tayo. Okay? Maglakwatsa tayo. Punta tayo sa lugar na to. The end of the day, ay parang pagod pa rin. Bakit? Kasi hindi nga yung ginagawa mo, okay, na pahinga, ay hindi naman natutugunan yung problema. Okay, kasi nga you are spiritually tired. Okay, kaintindihan? So kahit isaksak mo lahat, kahit anong gawin mo, pero sasabihin mo, parang pagod pa rin ako. Feel ko, pagod pa rin ako. So nakikita nyo po yan, na-assist nyo po yan. Kung kanina, physically, ang pwede mong gawin ay to be alone. Ito naman po ay to be alone pa rin. Pero tayo dapat to be alone with God. Sabihin nyo nga, to be alone with God. Okay, yan po dapat. Okay? Kasi spiritual ang labanan Kung ikaw ay isang Kristiyano, okay, you fight for your faith, okay, daming mga struggle sa buhay, lalo pag ikaw naglilingkod sa Panginoon. So, ginagawa mga spiritual na mga bagay, syempre, hindi yan is physical. Yung mga ginagawa natin dito, hindi yan physical, spiritual to. At dahil dyan, nangailangan ng spiritual na bagay. Sino ang kilala niyo na pinaka-busy tao sa buong mundo? O nabuhay na tao sa buong mundo? Ito, Pastor, kapitabi ko. Busy to Ang pinaka-busy isang tao sa buong mundo na kilala ko, si Jesus. Umaga pa lang, nakapila na yung kanyang ministry. Nakapila na yung kanyang papagalingin. Nakapila na yung papakainin niya, yung gagawin niya, di ba? Okay? Pero alam po ba ninyo, sa kabila ng busy niya, okay, di niya nakakalimutan yung salitang spiritual rest. Sa Mark chapter 1, verse 35, sabi dito, okay, andyan mo bro? Rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. Okay? May time siya, no? Sabi ko sa inyo kanina yung salitang recharge, no? Okay? Lobat na ako, Kailangan ko na mag-charge, di ba? Kung physically, matulog ka lang, kumain ka lang, so spiritually, dapat ganun din po, no? Pero kailangan tayong kumain ng spiritual food. Yun ay Word of God. Tama ba? Ang problema, kung minsan sinasabi natin to, pagod na ako. Pagod ako makasali nga sa isang ministry para lumakas. Tama ba?
makasali nga, makapag-cell leader nga, makapag-cell group nga para lumakas. We miss the point. Kasi pag lobat ka, lalo kang magiging empty. Bakit? Kasi mali naman yung paraan mo ng pag-recharge. Tama ba? So ibig sabihin, tayo para ma-recharge talaga, lumakas ulit, okay, dapat sa source talaga. Okay? Ibig sabihin yon, dapat kay Jesus talaga. Dapat kay God talaga. Okay? So i-check natin to, isang verse pa, para makumbinsi kayo. Sige bro. Ito yung kwento ito ni Mary sa ni Martha. Okay, sabi diyan, and a woman named Martha welcomed him into her house, and he had a sister called Mary. He sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Sige bro. Then, ano nangyari? Sabi niya, but Martha was distracted with much serving, and she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Di ba? Dumating si Jesus, si Mary umupo lang doon, nakinig kay Jesus, pero si Martha, okay, distracted, sige, serve dito, serve dyan. Tapos nakita niya, linapitan pa niya si Lord. Okay, si Lord pa talaga sinabihan niya, di ba? Lord, do you not care? Pero sabi ni Lord sa kanya ay ito. Okay, but the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things, but one thing is necessary. Sabihin nga natin, one thing. Okay, one thing is necessary. Ano daw yun? Sabi niya ay, Mary has chosen the good portion which will not be taken from her. Si Martha po ay, hindi mo sabihin, grabe naman si Martha. Si Martha po, siya ay naglilingkod. Siya po ay naglilingkod sa Panginoon, maganda po yung puso niya, busy-busy sa gawain ng Panginoon. Okay? Kaya lang ay wala siyang time na umupo at makinig sa Panginoon. Panawagan po sa lahat po ng mga workers natin, lahat po ng mga leaders natin. Okay? Yun yung goal natin. Ba't tayo pumupunta rito? First and foremost, ang goal natin, we are a worshiper. Tama ba? Tama ba? Pupunta ka dito yung, hindi, pupunta ako doon kasi magigitara ako eh. Okay? Dapat makita natin, hindi, mag-worship ako kay Lord. Bibigay ko sa kanya yung mga bigatin ko. Mag-worship ako kay Lord. Through that, okay? Ano pa? I will listen to His word. Dapat yun yung goal natin. One thing. Kaya lang sa simbahan po yun. Ang problema, pagdating natin sa kanya-kanyang mga bahay natin, okay? Yun yung one thing natin. To be with Jesus. Okay? Being with Jesus. Kausapin siya sa mga prayer time natin, sa mga devotion natin. Kaya lang pag-uwi natin, wala tayong simbahan. Pero ano yung kaaway? Anong problema? Ano ang kaaway ng wanting? Ang kaaway ng wanting ay good things. Ulitin ko, ang kaaway ng wanting ay good things. Ano yun? Wala tayong time sa ating prayer life to be alone with God. Bakit? May daming mga good things. Facebook, good things. Diba? Yung trabaho mo, good things. Sobrang pagkatrabaho. Anything, sa social media, good things. So, hindi ka naman gumagawa ng bad things, kaya lang, yung one thing, at yun yung necessary na kailangan mo para lumakas ka, o makapag-recharge ka, yun yung namimiss natin. Kaya minsan, iniisip mo, bakit ganon? Nangihina ako. So, bakit ganon? Kahit anong gawin ko. Okay, kasi nga, ay nakalimutan natin yung one thing, at inuna na natin, ginawa na natin yung good things. Yun nga, matinding kalaban eh. Okay, yung good things. Si bro, mayroon ba tayo dyan bro? Yung, ayan, di ba? Lord, fill me up. Naranasan nyo ba yun? Nag-charge ka ng cellphone, 10% pa lang, tinanggal mo na. Ganun ka ba? May ganon? Okay na yan, di ba? Di ba? Nagmamadali ka, okay na yan. May 7-Eleven ba dyan? Di ba? Di ba? Hindi natin, walang full battery, hindi full bat. So baka ganun din yung relasyon natin sa Panginoon. Nag-pray ka ng 10 minutes, okay na yan, di ba? Napakinig ako ng 1 point, okay na yan, di ba? Nag-pray ka ng 1 minute, okay na yan, meron na. Na-recharge na, no? Pero hindi tumatagal. Tama ba? So check natin. So ang goal natin, Lord, makapag-full charge ako. Okay, makapag-recharge ako. Okay, yung pagod na pagod ako, Lord, dami kong ginawa, no?
I want to be with you. Papalakas muna ako. Okay, yun po sikreto ni Jesus. At gusto niya, syempre, kung paano tayo nag-rest physically, dapat meron ding spiritual rest. Okay, so yun po yun. Then, ano pa? Sabi ko kanina, to be alone, then with God, to be alone together. Ito, day of worship po natin yan. So, spiritual rest is our way of taking care of our spiritual life. Okay, di ba? So, spiritual rest is our way of taking care of our spiritual life. Okay, ito. Yung iba, bakit hindi makapag-rest? Ito. Okay? Sige bro. To trust God. Sige. Yung iba, hindi makapag-rest. Bakit? Okay, kasi hindi nila pinagkakatiwalaan si Lord. How about, yung iba, kahit Sunday, magtatrabaho ako kasi kailangan kumita. Mag-overtime ako, bakit kailangan kumita? Hindi ka na nagpapahinga. Okay? Pinapakita mo doon na wala kang tiwala kay Lord. Diba? Yung, how about trusting in God's provision? Lord, sige Lord, Sunday unahin kita Lord. Mag-rest ako Lord. I will follow the principle of the Bible. I have the day of worship, I have the day of rest, Lord. Ikaw bahala Lord sa pangailangan namin. Lord, di naman po ako tamad, pero Lord, uunahin kita. Sunday is for you. How about that? Tama ba? Tama ba? Yung iba, hindi kailangan kumita eh. Okay, hindi kailangan eh. Pero nasaan po, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mga disciple ni Lord, saan po yung trust doon? Saan po yung pagkakatitiwala doon? Tama ba? Anong pagkakaiba natin sa mga hindi Kristiyano? Di ba sabi ni Lord sa Matthew chapter 6, sabi niya, tignan niyo yung mga ibon. Di ba? Tignan niyo yung mga, sabi niya yung mga Gentiles, yung mga di mananampalataya, iniisip nila, kakainin nila. Ang principle doon, sabi niya, huwag kayong ganyan mag-isip. Di ba? Sabi niya, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung iba, ang hinahabol nila, yung pangailangan nila, yung all these things, pero sabi niya, hindi, ang unahin ninyo, si Lord. At si Lord na yung bahala sa inyo. Okay, saan pa tayo dapat magpahinga, mag-rest? How about this one? How about this one? Worries. Rest from worries. Tama ba? Baka pagod-pagod na tayo sa kakaisip. Tignan mo tayo mo, magkano yung aircon, bayad nyo sa aircon? Tumaas, di ba? Di ba? Taas, di ba? Okay? Tama ba? Minsan ako, nag-iisip ako, sabi ko, 10 years ago, 15 years ago, pag nag-aaral si Mateo sa si Abby, magkano kayo tuition fee ng mga to? Okay? Kasi ngayon pala, pamahal ng pamahal eh. Patas ng patas, di ba? Sabi ko kung paano kung tago 100,000. Per sem, ha? Sabi ko, patay, 400,000. O sabihin na lang natin, kahit 200,000, isang taon na. Di ba? Di ba po yun? Pag-worry yun? Pero sabi niya, ano ba yung simpleng definition ng worry? Worry is previewing a future. Ay, sana bro? Nangyari? Okay? Okay, a future without God in it. Di ba? Yung future, tinitignan mo, parang wala si Lord doon, nag-aalala ka. Tama? Tama ba? Ang dami natin inaalala, paano to, paano yan. Lahat ng mga binata at dalaga, taas kamay. Ikaw topic ngayon. Lord, paano yung future ko? Mag-aajaw pa ba ako? Yan, di ba? Eh paano pa nagsisimula ka ng pamilya, may anak ka? Lord, paano po yung anak namin? Paano anak ko? Paano yung kinabukasan niya? Di ba yung concern natin? Ang concern natin, mostly ang wino-worry natin, yung future naman eh. Di ba? Yung future. Yeah, may wino-worry din tayo na present, nag-worry din tayo sa past, pero karamihan, okay, most of the time, ay yung may kinalaman sa future. Tama ba? Kaya baka ang panawagan din ng Panginoon, come on. Sabi nga ng Psalms, find or rest, O my soul, in God alone. Yung kapangyarihan talaga ng kaluluwa natin ay matatagpuan lang sa Panginoon. Amen o ba ron? So ito sabi po ng Bible, bago po ay may matulog, check mo katabi mo, parang gusto niya yung topic ngayon, pahinga. Sabi niya, don't worry about anything, but pray and ask God for everything you need. Tama ba? Sabi nga nila, why worry when you can pray? Tama ba? Okay? Hindi mo mabago sitwasyon eh.
Sabi nga nila, rest is a sign of trust. Bakit? Lord, may pangailangan kami, may mga dapat ayusin, Lord, pero magpapahinga na ako, Panginoon. Lord, bahala ka na. Hindi naman ibig sabihin, bahala ka na, wala kang ginawa. Ibig sabihin, pinagkatiwala mo na sa Panginoon yung mang resulta nun. Kasi ginawa mo na yung part mo. Diba? When you rest, may German Proverbs nga, sabi niya ay, God bestowed His gifts. Okay? God bestows His gifts for His saints at night. Wow. Ang idea lang noon, pinapakita, come on, pwede kang magpahinga, pwede kang matulog. Tapos na yun ngayon, bukas mo na isipin yan. Na ba? Wala kang magagawa magpahinga ka na. Ang problema ay hindi ka makatulog sa gabi at kaiisip. Di ba? Parang kanta yun, di ba? Paano kaya ito? Paano yan? Di ba? Yun nga ay yung, Lord, gusto ko po ipagkatiwala sa inyo. Yung mga bagay-bagay. Then sabi din sa pang passage, Philippians, trust in the Lord and wait quietly for His help. Okay? Yung wait patiently, Lord, pag sinabing ko, wait patiently, ibig sabihin yan, with expectation. Lord, with hope. Diba? Yung pag-asa mo, nasa Panginoon. Okay, hindi ka nagbabase sa sitwasyon na to. Okay, alam mo, yung security mo at yung pag-asa mo ay nanggagaling sa Panginoon. Sabi din po sa 1 Peter chapter 5:7, sabi niya ay, give all your worries to Him because He cares for you. Wow, God cares. Okay? He knows our situation. He knows our needs. At sabi din po ng Bible, He is our shepherd. Tama ba? At bilang shepherd natin, siya po yung bahala sa pangailangan po natin. Pag sa ibang salin, sabi niya, cast your anxiety. Ibig sabihin daw, ibigay kay Lord. Ibigay kay Lord. Ang problema, baka para ikaw yung kakilala ko, sumakay sa jeep o sa bus, may dalang bigas, umupo na, bitbit pa rin yung bigas. Simula Nueva Ecija hanggang Caloocan, bitbit niya pa rin. Sabi niya, ang bigat naman ito. Ang bigat naman ito. Ibaba mo kasi, di ba? Di ba? Yung idea po ng 1 Peter chapter 5:7. Okay? Give to the Lord. Okay? Cast to the Lord. Okay, kaintindihan po. Okay, so ulitin ko po hindi ko alam ano po yung mga wino-worry natin. Of course, kasama po yan yung mga fear natin. Pero gusto po ng Panginoon ay, okay, pati po yan. Okay, magpahinga tayo. Rest from our worries. Then. Meron pa bro? Ngayon, ang tanong. Ito na yung tanong natin. Okay, so sabihin mo nga, get rest. Okay, so ito. Si Lord sabi niya, get some rest. Sabi niya sa kanya mga disciple. Pero tayo, okay, so paano tayo makapagpahinga? So get some rest. Number 1, okay, so set boundaries. Come on. Di ba? Dapat alam mo yan. Hindi ka talaga makapagpahinga kung hindi ka nag-set ng boundaries. Alam niyo po, pag ako, alas 10 na, okay, 10:10 na, mga 10:05 na, pag nag-chat ka, huwag ka na mag-expect na re-replyan kita. Pahinga ko na yun. Pero pag importante, re-replyan kita. Nagkaintindihan? Yun po yung halimbawa ng boundary. Hindi yung alas 12 na, tumunog pa, sagutin mo. Ano ba naman yan? Natutulog na ako. Ba't mo sinagot? Di ba? Tama ba? One time ay merong nag-doorbell sa amin. Ting, 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 ting. Ano kayo yun? Alas 11 hanggang alas 12. Akala ko emergency. Binaba ako, umiiyak. Pastor! Naghiwalay kami! Ay, bro. Alauna ng madaling araw, inaantok na ako. Bro. Pero paulit-ulit naman kwento niya. Mahal na mahal ko siya, pastor. Bro. Siyempre, pastor, pinag-pray ko talaga, no? Na maghiwalay, hindi, magkabalikan. Magkabalikan, no? Tapos kinabukasan, sakit ng ulo ko talaga. Chinat ko yung girlfriend, sabi ko sa kanya, pakiusap, replyan mo na. Kasi pupunta na naman ako mamayang madaling araw nito. Ayun, hindi nag-reply yung lalaki sa akin, hindi na nag-chat. Sabi ko, nagkabalikan na. Hindi mo lang nagpasalamat. So ang point ko po, nagbigay lang ako ng halimbawa, set boundaries. Para po magkaroon talaga tayo ng physical rest. Tama ba? Set boundaries. Pati po yung example, yung sa kwarto mo.
Alam niyo po, bukod sa hindi ako nagpapunta sa bahay namin, maliit kasi bahay namin. Okay, as in wala talagang space para entertain yung mga tao. Pero yung isa din po talaga, yung boundaries din po talaga. Tama ba? Especially po may baby kasi, siyempre po yung mga sakit-sakit. Tama ba? Tama. Pero tayo po, dapat alam natin yan. Mag-set tayo ng boundaries para makapagpahinga po tayo. Number 2, okay? Number 2 po ay, okay, learn to say no. Baka kaya naman di ka nakapagpapahinga, alas 12 na, ginagawa mo pa yung project niya, ang kanta mo pa, gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Diba? Talaga naman, di ba? Sige lang, o, kaya mo ba to? Oh yes! Ikaw na gumawa nito, oh yes! Walang no. Di ba? Pwede ba ikaw na lang gumawa ng assignment ko? Oh yes! Ikaw na lang magdala nito? Oh sige! So, pag ganyan po tayo, wala po talaga, magkakasakit tayo, tayo din talaga mahirapan. Okay, so, pag-isipan po natin. Then number 3, ano bro? Mind your own business, di ba? Kahit hindi mo naman problema, pinoproblema mo. Di ba? Yung post ng face, lahat na lang ng post, talagang chinag-chat mo. Di ba? Hindi mo naman, di ba? Lahat na lang, pinapakailaman mo. Minsan po, nanood ako ng tanggol, di ba? Minsan lang. Ha? Tapos yung asawa ng isa may kabit, di ba? Inuwi sa bahay. Sabi ng mga chismosa, ay, totoo ba? Totoo ba? Andyan yung kabit. Nirigor. Wala, para sa loob ko. Talaga, oh. Pati buhay na may buhay, pinapakailaman eh. So, check po natin. Dahil ano pa? Ano ba? How about this one? Get away. Paano yan? Yung minsan si Ayang, pag pagod na pagod siya, pinapalagyan ko siya. Sabi ko, sige, 1 hour, iwanan mo kami, magliwaliw ka lang, mag-unwind ka lang. Di ba sa trabaho? Iwanan mo muna, umalis ka muna sa trabaho, sa lugar na yon. Kung kinakailangan, pero ikaw, social ka, gaya ni Ayan, sabi mo, sige, Tanya, ito, pera, burakay ka muna, sige, pahinga ka. Pag dumating sa time, sabihin mo, ito babes, punta ka sa Alaska, palamig ka doon. Di ba? Mag-alo-alo ka. Pero ang point ko lang po, nakakatulong po yan. Nakakatulong yan. Tama ba? Yung umalis ka muna sa environment na yon. Okay, na hindi mo na isipin yung ministry, hindi mo na isipin yung trabaho. May isang pastor nagkasakit siya. May sakit na lahat-lahat. Ministry pa rin iniisip eh. May sakit na, nakahiga na, sa ospital, chinachat niya pa rin, ikaw speaker ha, ikaw mag-MC, o ikaw sa offering ha. Ganun pa rin eh. Magkano yung offering, di ba? Lahat pa rin eh. Sabi ng kaibigan niyang pastor, ang kulit mo talaga. Inuwi sa probinsya. Di ba? May sakit ka na nga, pero iniisip mo pa rin. Sabihin, naintindihan naman na po nila yun. Tama ba? Okay, kahit gusto mo naman talagang magtrabaho, pero kailangan po talaga eh. Kasi bumibigay po yung katawan. Okay, may isang araw po, may lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, yung binigay mo electric pan, sira na. O bakit naman po? Walang tigil, naka-on lang. Sobrang init po kasi. Di ba? Sabihin, ganoon din po yung katawan natin. Respect your limitation. Tama ba? Kailangan din po talaga ipahinga. Pag yun nga, may mga symptoms na kailangan na ipahinga. Okay, alam na natin yan. Okay, so magpahinga na po tayo. Ano pa? Pwede din pong ganyan. Quiet place, nakakatulong po talaga yan. Nakakatulong po. Kung kinakailangan po. Okay? Yung iba po ay nagpupunta ng Pearl Mountain, iba po pwede magbakasyon muna. So anything. Nakakatulong po siya. Okay, pero saan po? Ang dami pong mga lugar dyan. Dito po sa parte dito, di ba? Meron tayong mga kwan dyan, tawag dyan, mga park dyan. Okay, so alam ko po, nai-get natin yan. Okay, so meron pa ba? Pwede pong lessen your workload. Tama ba? Bawasan natin. Baka sobra-sobra yung trabaho natin. Yan, lakas mo nga kumita, pero wala ka ng tulog, nagkakasakit ka na, wala ka ng time sa pamilya. Isa po sa pinag-usapan namin ni Ayang nung nagkaroon na po kami ng pangalawang anak, si Abby, kailangan niya i-give up yung isang trabaho niya. Part-time lang naman po. Noong umpisa, kaya pa naman, kaya nagka-baby, di na talaga eh. Wala na siyang pahinga, okay, kakasakit na siya.
As in, yung okay naman sa umpisa yung sideline niya, yung part-time job niya. Kaya lang, yung kumpanya, palaki ng palaki. At hindi na kaya na isang tao. May mga time na kailangan niyang tapusin yung trabaho, kailangan niyang ma-hit ito, kailangan niyang ma-submit ito sa BIR, anything, mga ganyan. Kaya lang, yung trabaho, hindi talaga one-man job. Team talaga. Kaya sabi ko, pray tayo sa Panginoon. Let's give up this kasi apektado yung kalusugan mo. Tama ba? Noong time, gusto pa niya magdalawa ng trabaho para daw ma-hit namin yung goal namin. Sabi ko, ano, magtrabaho ka? 8 hours to 8 hours to 16 hours. Di ba? Tapos meron ka pang may mga mangilan-gilang ka pa na pa isa-isang oras. Ano yun? Wala. Ano yun? Di ba? Sabi ko, hindi. Hindi natin habol yung pera, habol natin kalusugan mo. Makapagpahinga ka. Yan, nakikita naman natin. Gusto niyo kumita para sa pamilya, pero hindi talaga eh. Hindi kakayanin. Tama ba? Tama ba? Baka dito po, ang ministry mo, 10. Bawas ka naman. Wala naman siguro. Pinasok mo na lahat. Pastor, sa dance ministry talaga ako eh. Sa usher din po ako, pastor. Ang sinasabi ko po, baka check natin, baka sobrang dami. Sa labas po, pati sa labas. Tama ba? Na naapektuhan na yung kalusugan natin, naapektuhan yung pamilya natin, wala na tayong time. Okay, naapektuhan na din po yung relasyon natin sa Panginoon, yung ministry po na pinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. So, dapat makita po natin yun. Okay, so yun po yung point. Then, ito naman. Ayan, lago from social media. Magpahinga ka naman sa social media. Di ba? Baka po tingin ko, isa to eh. Kailangan magpahinga. Bakit naman? Yung sa katitingin mo na social media, minsan ang dating niyan, nainggit ka lang. Parang nalungkot ka lang. O kaya naman, sige, entertainment. Wala naman. Pero, di ba? Yung, pati sa CR, di ba? Dala-dala mo. Di ba? Kaya sa ka pumunta, dala-dala mo. Di ba? Pwede rin naman, magpahinga dapat dyan. Okay? Mag-fasting din. Yung ibang term nila, no? Para makapagpahinga, makapag-focus. Okay, so yan, check natin yan. Balikan mo nga dun, bro. Magandang point pala yan. Andiyan ba? Yung Psalm 127. Psalm 127, sabi po niya, it is waste of time to get up early, okay, and to stay up late. Okay, trying to make a living. Noong napansin ko yan, sabi, uy, it's a waste of time na gumising na maaga, magtrabaho. Sabi ng isa, no, natamad, pastor, ganyan pala, alas 10 na ako higising. Waste of time pala yan eh. Hindi, ang point lang po yan, is a waste of time, gigising ka ng maaga without the divine blessing of God sa trabaho mo. Di ba? Yung wala yung pagsama ng Panginoon. Tama? Sa business mo, hindi mo kinukuha yung tira ka ng tira, di ba? Yung po yung pinabanggit po yan. Di ba, pinag-usapan natin yan, yung salitang vain. It is in vain. Yung ibang word dyan, sa ibang term nga dyan, ay it is a waste of time. Pero alam po ba ninyo, sa ibang salin, ito yung sabi niya, and, okay, delaying the hour, sabi niya, to get up early and to delay the hours of rest. Wow, I like that. To delay the hour of rest. Ikaw ba yan? Yung mapapahinga ka na lang, dinelay mo pa. Bakit? Why? Trying to make a TikTok. Di ba? Magpapahinga ka na lang, nag-social media ka pa. O, 1 minute lang. Diba? Yung 1 minute, naging 1 hour. Tulala ka na gano'n, umaga na pala, di ba? Di ba? Yung alam mo, panahon na, oras na, time to sleep. Na ba? Panahon na para magpahinga. Okay? Panahon na para dito, pero ikaw, mamaya na. Dinelay mo ng dinelay. Okay, at dahil dyan, naapektuhan na yung ibang area ng buhay mo. Kalusugan mo, relasyon ng pamilya mo. Okay, meron ba dyan? Di ba yung, 1 minute lang, di ba? Teka lang, check lang to. Di ba? 1 episode lang, pastor, di ba? Isa lang, sa leader, isa lang. Anong episode ka na? 100, pastor. Yung ganun eh. Okay, so check natin ha. Sabi doon, to delay the hours of work. Okay, sa mga bagay na kung saan
Bakit naman? Kasabi niya kasi dyan, no? The Lord provides for those He loves even while they are sleeping. Yun nga po yun. Yung magtitiwala ka ba sa Panginoon, Lord, nagtrabaho na po ako, ginawa ko na yung part ko, Lord, magtitiwala ako na you will provide for us, bigyan niyo po ako ng mahimbing na tulog. Tama ba? Pati yung masarap na tulog, pwede hingin sa Panginoon. Why? Kasi panatag ka, pinagkakatiwala mo sa Panginoon, okay, yung araw mo, yung buhay mo, as in, hindi lang yung kinabukasan, pero yung buong buhay mo. Alam mo, hindi ka pabayaan ng Panginoon. Tama ba? Ako po, nung buntis si Ayang, si Mateo, sabi ni Pastor Rapi, sabi niya, anak ni Pastor Darwin, nasa loob pa ng tiyan, sabi niya, hindi yan pagutumin ng Panginoon. Tama ba? Yung mga ganong mga word, no? Okay, na galing sa pastor mo. Okay? Na ina-assure ka, no? Of course, alam niya kasi yung buhay ko, no? Okay, hindi bro, hindi na pabayaan ng Panginoon. Naglilingkod tayo. Tama ba? Yun yung point niya, tama? Di ba? Hindi, mahal tayo ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Okay? Nagkaintindihan. Alam po niyo, there was a time nawalan po si Job ng mga bagay-bagay. Alam mo, sabi niya, I like the old days. Sabi niya, mas gusto ko yung old days. Nung panahon, sabi niya, I like the old days. A few months ago, when God was still watching over me and still cared for me. Bakit naman? Kasi nawalan siya. Kaya lang, ang thinking niya, ang iniisip niya, mas gusto ko yung dating buhay ko, yung nakaraan. Nung panahon na alam ko, ginagabayan ako ni Lord. Alam ko, pinagpapala ako ni Lord. Kasi nawalan siya. Baka ganyan tayo mag-isip. I like the old days. Yung dati, maganda buhay ko. Dati, sa leader ako. Dati, ganyan kami. Gusto ko yun. Ano meron doon? Pag ganyan ka mag-isip, parang sinabi mo na rin na tapos na si Lord sa buhay mo. Na wala nang magandang buhay na para sa'yo si Lord sa future mo. At sa inaharap. Tama ba? Parang tinuldukan mo na rin na yung buhay mo hanggang dyan lang. Yung pagpapala ni Lord sa buhay mo. Pero how about you trust God, you hope in God? Lord, alam ko, may meron pang yung good old days before new better days. Tama ba? Tama ba yun? Tama ba? Okay? Yun nawalan ka, no? Pero tingin mo, wala na, hindi na ako makaka-recover. Pero how about that? Then, magtitiwala ako, Lord. Okay, so may gagawin ka pa. Okay, ganda po ng song nila Ma'am Sarah. Okay, yung mensahe ng song niya, sinasabi doon na God is still not finished with us yet. Okay, di pa tapos si Lord, God is working. Okay, God is working. Yeah, tingin natin, parang walang ginangyayari, pero magtiwala lang tayo. Okay, may ginagawa ang Panginoon para sa atin. Why? Because He loves us. He cares for us. Tama ba? Tama ba? Okay, so ngayon naman, pag-usapan natin, sige bro, give rest. Sabi nga natin, give rest to others. Paano? Number one, kung ikaw to depende sa sitwasyon. Pwedeng bigyan sila ng vacation, ng day off. Yung mga kwan nga natin yung mga helper, mga yaya natin, di ba? Binibigyan nga natin One way yon. Pero how about yung ibang mga kasama natin sa bahay? Pray for them. Kung kailangan nila ay spiritual rest. Tama ba? Nagdumadanas sila ng mga anxiety, okay, mga worries in life, pwede po yon. Yung may offer natin. How about this one? Invite them sa church, sa cell nyo. Pero pwede invite natin sa bahay natin, di ba? Minsan, okay, dito muna tayo. Pahinga kayo dito, relax kayo. Okay? Tama ba? May naalala ulit ako ng movie, para pagpaghahalata, nanonood ako lagi joke na to. Si Janeline Mercado, di ba? Saka si John Lloyd. Si Janeline, parang, alam ko yung edad ko Di ba? Tapos sabi niya ay, di ba, muntikan siyang, dinugo siya, pumunta sa ospital. Sabi niya, you need to take care of your, of your baby and yourself, parang ganun. Sabi niya, meron bang nakapag-stress sa'yo? Biglang tumingin kay John Lloyd, no? So, ibig sabihin, yung source ng stress niya, yung tatay ng, anak niya. Hindi pumunta sa isang lugar ngayon, natin sa lugar. Kaya yung lugar nila, ganun din. Di ba? Ang gulo. Hindi rin fit sa environment, ng pagbubuntis. Kaya ang ginawa niya, di ba? Pinatuloy niya sa bahay niya. Okay?
So ano point po natin dyan? Yun nga po yung point dyan, no? Okay, yung wag tayong magdala minsan ng stress sa isang tao. Laking tulong na yun. Tama ba? Para makapag-rest sila. Imbis na makapag-rest, in-stress mo In-stress mo nanay mo di ba? Di ba? Tama ba? Okay, imbis na rest, stress How about this one? Respect their rest. Respect their rest. Tama ba? Respetuhin natin yung pahinga nila. Kung nagpapahinga, natutulog, huwag ka naman maingay. Di ba? Tama ba? Alam mo, nagpapahinga. So, ibig sabihin, may mga time na alam mo, pagod. Okay? Di ba? Irespeto natin, pagod Okay? Panawagan po sa mga mag-birthday, sa mga paligid alaw na ng madaling araw, wala naman ng kantahan. Birthday ko to! Diba? Sige, kondisyon. Bigyan mo na lang ng handa mo, hindi joke lang. Hindi, yung idea gano'n, di ba? Kaya nga nag-set na ng boundaries yung limitation, di ba? Yung curfew, ganito na lang, yung mga gano'n. Siyempre, makaramdam din tayo. Okay, sensitive din tayo sa nangyayari sa paligid natin. Sige, let's watch this 1-minute video. So hindi ko na kailangan explain yung napanood na natin, pero ang pinaka-principle ay give them rest. Kung ikaw ay anak, kita mo nanay mo, pagod na, come on. May sakit na, di ba? Tumulong naman. Okay, so then, treat them. Alam nyo ba, minsan yung mga workers natin dito, minsan pagod na pagod Sabi ko, Lord, treat ko kayo. Okay, so tubig muna. And then, minsan naman, natitreat naman namin, no? We really appreciate their hard work in the ministry, di ba? Kaya siyempre, limitado kami. Pero yung sample, si Ayam minsan, pagod na pagod sabi ko, pag pagod na pagod asawa ko, alam ko pagod na pagod, medyo mainit na ulo bibilang ko na ng halo-halo, yan. Bibilang ko na ng milk tea, yan. Medyo, okay ba? Okay, nakita mo, no? Pagod siya. How about serve them? Ako na bahala sa'yo. No? Ako na yung, pag kumain ka, di ba, ako na muna dyan. Yung makakatulong lang. Di ba? Pagpapakita rin po yan ng we care for them, we love them. Okay? So, okay yun po Bilang pagkatapos po ay ito. Malapit na po tayo matapos. Binigyan ko lang ng acronym, simpleng acronym yung salitang REST. Number 1 ay retreat. Hindi po talaga pwedeng tanggalin yung word na to pag pinag-uusapan natin yung salitang rest. Okay? May mga pagkakataon, pag sinabing, di ba, may tinatawag tayong spiritual retreat. Pag sinabing retreat, ay umatras muna, di ba? Umatras muna tayo. Ang problema lang natin, pag sinabi nating retreat, minsan parang you are a quitter. Hindi. Actually, you are not. Pag sinabing retreat, sa sundalo, di ba? Atras tayo. Pahinga muna tayo. At magpalakas muna tayo. Pero pusong sundalo pa rin yan. Gumaling yan, babalik pa rin. Tama ba? Bakit kailangan natin yun? May kausap ako sa leader, sabi niya, pastor, sabi niya, ang ginagawa ko para makapag-rest ako spiritually, once a month, napupunta ako ng Pearl Mountain. Hindi ko pinanghihinayangan yung pamasahe, yung gastos, because I really need that. Tama ba? Para pagbalik ko, recharge na naman ako, restore na naman ako, at okay, may magagamit na naman. Gagamitin ko ulit yung buhay ko, yung lakas ko, okay, yung talento na meron ako para sa Panginoon. Okay, kahit hindi ano ba. Then, number 2,
Minsan, sobrang busy mo, wala na to, hindi mo na-enjoy. Okay, so enjoy the fruits of your labors or works. Wala na, hindi mo na-enjoy. Nakita na kayong ganon? Sabi na nga ng asawa niya minsan, sabi niya, ay 40 years old ka pa lang, pero mukha ka ng 60. Kasi nga, you want to achieve something. Gusto mo yan, gusto mo yan, gusto mo yan, tira ka ng tira. Di ba? Kaya lang, hindi ka na marunong makontento. Hindi ka na marunong magpahinga man lang at i-appreciate yung mga bagay-bagay. Okay, di mo naman na-enjoy. Siyempre, enjoy mo din yung pamilya mo, enjoy the creation, of course, enjoy God Himself. Tama ba? Okay. About, of course, letter S, silence. Di ba? Katahimikan din. Makatulong talaga yan. Yung wala munang ganito, wala munang ganyan, social media. Gusto ko munang... Alam nyo, sobrang nakaka-relax ako pag umuwi ako sa amin. Sa Nueva Ecija. Papahinga talaga ako. As in, bumabawi talaga ako. Pero I will make sure bago ako umuwi sa Muñoz, ay bago umuwi ng Caloocan, ay may nakuha kong word ni Lord para sa akin. Sabi ko, Lord, wag mo akong pabalikin sa Caloocan na wala kayong word specific para sa akin. Okay, nadala-dala ko pag uwi ko. I always make sure na meron ako. Tama ko ba? Okay? How about this one? Secret place. Okay? Meron ba tayong secret place? Secret place means to describe your one-on-one meeting with God. You meet Him regularly there. A place of prayer and meditation. Ang secret place po, alam nyo ba ang secret place? Ito yung lugar na kung saan o sitwasyon na kung saan mas lalo ka napapalapit sa Panginoon. It brings you closer to God. And ito lang, sa secret place, nakikilala mo si Lord, mas lalo mo siyang nakikilala mo siya, at dahil nakikilala mo siya, mas lalo mo siyang minamahal, at dahil mas lalo mo siyang minamahal, mas lalo mo siyang pinagkakatiwalaan. Sa secret place, doon nagkakaroon ng transformation. Lalo ka nagiging kawangis ni Lord. Ang goal natin, secret place, for us to be like Christ. Sa secret place, naayos yung mga issue mo. Sa secret place, nababago yung mga dapat baguhin pa ni Lord sa buhay mo. Actually, para sa atin yun. At doon din tayo nagpapalakas. Nakita ko lang yung isang, sige bro, may sinend sa GC namin. Sabi niya, we have many Christians who were on fire who are now burned out. Yeah, di marunong mag-spiritual rest. Yeah, we don't have secret place. Di tayo marunong mag-spiritual rest. Okay? Tama naman yung pagiging on fire. Because we taught them to pursue fire instead of oil. We prioritize ministry fire instead of secret place oil. Okay? Lost our flame because we have no devotional fuel. Para maintindihan natin, next picture. Yung fire po, yeah, kailangan natin yan. Sabi nga ni Pastor Rapi, niremind niya tayo, it's your responsibility to keep yourself on fire. Pero, para maging on fire ka, makip mo yung fire na meron ka, kailangan mo ng oil. Ito, sige bro. Ito, mga ito, oil yan eh. May oil yan eh. Yan, mawawala yung fire niyan pag wala ng oil, wala ng langis. Diba? Another picture bro. Yung lampara. Medyo malabo lang eh. Okay, galing kami dyan sa probinsya. Alam namin na pag wala ng gas, wala ng oil, wala ng fuel, mawala din po yung fire. Diba? Yeah, tama po yun. Para maging on fire tayo, yun nga eh, kailangan nga natin bumalik sa ating secret place. Tama ba? Amen ba? Tama ba? Parang wala na yung fire. Parang medyo andap-andap na. Oh, come on. Baka sinasabi ni Lord, come on, balik ka na sa secret place mo. Palakasin mo na ulit yung prayer life mo. Palakasin mo na ulit yung devotional life mo. Okay, para yung on fire bumalik. At makip mo yung on fire. Okay, amen ba? Sige po, tayo-tayong lahat about last T. Of course, trust. Okay, rest po So, retreat, enjoy the fruit of your labor, silence and secret place, and how about trust? Yung magtitiwala ka sa Panginoon. Lord, I want to rest. Ulitin ko Rest is a sign of trust. When we rest in the Lord,
We are trusting Him, Lord, kayo na po'y bahala sa mga bagay na hindi ko kontrolado. Pag sinabi nating rest, ano yung pag narinig mo salitang pahinga o rest, ano po yung naisip natin? Lugar? Palawan, Boracay, anything. Any place na maganda. Pero naisip mo na ba pag sinabing rest, not a place, actually a person. As a Christian, our ultimate rest should be Jesus Christ. Tama ba? A person. Narinig niyo na ba yung ganito? This is my pahinga. Thank you for being my pahinga. At ang tinutukoy naman niya ay tao. Pwedeng yung girlfriend niya, pwedeng yung asawa niya, di ba? Hindi naman lugar yun eh. Pero how about us as a Christian? Dapat ganun din tayo. Sabi po ng Matthew 11:28, come to me, the invitation of Jesus. All of you. Sabi niya, come to me, all of you, who are worries and laden, and I will give you rest. Lapit kayo sa akin, lahat kayo ng napapagal, napagod, at kayo pagpapahingin ko. Let's come to the Lord right now in His presence. Pwedeng sundan mo lang yung kanta o pwedeng pumikit ka lang. Sabihin mo, Lord, I want to rest in your presence right now. Just feel, namin lang natin yung presensya ng Panginoon. Pwedeng mag-stay ka lang, pwedeng magtaas ka ng kamay, pero ang goal natin, let us rest in the Lord right now. Come on, let's worship God. Night and day, I seek your face, long for you in that secret place. All I want in this life is to truly know you more. As the waters cover the sea, so your love covers me, guiding me on roads unknown. I trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love. Deeper and deeper, Lord. Deeper and deeper, I'm falling in love with you. With you. With you. As the waters cover the sea, as the waters, so your love covers me, so your love covers me, guiding me on roads unknown, Lord. Roads unknown, I trust in you alone. I trust in you alone. I trust in you alone, my saving grace, my endless love, my endless love. Deeper and deeper love, deeper and deeper, I'm falling in love with you.
po tayong lahat. I'm giving you 1 minute just to rest in the presence of God. Pwede mo siyang kausapin. Come on. Pwede mo sabihin sa kanya, Lord, give me rest right now. Pwede sabihin mo, Lord, can you be my rest? Pwede ka umupo. Yeah, come on. Sabihin mo lang, Lord, gusto kong gawin kang kapahingahan ngayon. Lord, sa iyo ko po hinahanap yung pahinga ko. Come on. Panginoon namin, salamat po sa pag-care nyo sa amin. Nakikita nyo, Panginoon, yung mga kapaguran po namin, physical man yan o spiritual yan. Thank you, Panginoon, sapagkat kayo po yung nagpasimula, Panginoon. Nung nilikha nyo po yung mundo, hindi po kayo pagod, Panginoon, but you choose to rest, Panginoon, for us to be followed. Lord, maraming salamat sapagkat nire-remind nyo kami na hindi masama magkaroon ng physical rest at higit sa lahat, Panginoon, kailangan namin ng spiritual rest at kinakailangan namin at matatagpuan lang namin yon sa presensya po ninyo, sa inyo lamang po talaga. Panginoon, dalangin namin matuto po kaming mag-retreat, Panginoon, para magbulay-bulay, magpahinga, magpalakas. Pero after nun, Panginoon, hindi po namin iiwanan yung mga pinapagawa nyo sa amin. Sapagkat alam namin, Panginoon, habang nagtatrabaho kami, naglilingkod kami sa inyo, yun, may kapahingaan kami sa piling po ninyo. Pinapalakas nyo kami, Panginoon. Maraming salamat po. Mga kapatid, maging pagpapala ka sa iyong tahanan, maging pagpapala ka sa iyong community, sa iyong workplace, sa mga taong nakakasalamuha mo, be a blessing to them. Help others to find rest of their soul. Gamitin ka ng Panginoon at apply mo din yung principle about rest na natutunan mo ngayong hapon na to. Hindi natin pinag-usapan na to na wala lang. Holy Spirit, speak to us individually. Ano po sinasabi ninyo? Paano po gagawin namin sa salita po na rest, Panginoon? Ano yung kailangan mo ngayon? Pwedeng physical rest, spiritual rest. Come on. May the Holy Spirit speaking to you right now. Sinasabi niya yung mga dapat mong gawin. At ikaw din, magpasya ka, no? Kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, gawin mo din. Mga kapatid, sa ating pagwahiwalay, tanggapin natin ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pakikisama, ang pakikipisan ng sa atong Espiritu ay sumaating lahat. Amen at amen. God bless you.